Natanong mo na rin ba, bakit pare-parehas naman tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero iba-iba yung epekto sa atin? The difference is not in His Word, but in our hearts. Kung paano natin ito tinatanggap. Binahagi ni Jesus ang katotohanan ito in Matthew chapter 13, verse 1 to 23. Nung pinento niya ang kwento ng isang magsasaka na naggasik ng napakaraming buto at tumama sa iba't ibang klase ng lupa. Kilala ang parable nito as the parable of the sower. At dito sinabi niya ang isa sa mga pinakamalungkot na verse, in verse 14 to 15. The Bible says, "You will indeed hear, but never understand, and you will indeed see, but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their hearts they can barely hear, and their eyes have closed." Ang kanilang puso ay sarado sa salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pag-aaral sa topic na ito, a heart that hears God. In the ancient times, sa bansang Israel, meron silang isang paraan ng pagtatanim at yun yung broadcasting the seeds or scattering the seeds. Mas practical ito kasi malawak yung field nila, limited yung tools nila, limited yung time nila, so hinahasik nila yung mga buto na ito at tumatama sa iba't ibang klase ng lupa. Pagkatapos nun, tsaka nila bubungkalin tapos babaon yung buto sa lupa. Kung saan tumubo, edi okay. Pero pastor, parang ang daming nasasayang na buto sa gantong paraan. Technically, oo. But technically, nababawi kasi nila yon kapag marami silang harvest. Isa lang ang tumubo doon, mababawi nila yung lahat ng nawala sa kanila. The more, the merrier. And the harvest is more important than the loss. Ito din yung nangyari in Matthew chapter 13 nung naghasik yung farmer na ito ng iba't ibang seeds sa iba't ibang lupa. Ito ang sabi, in verse 1, that same day, Jesus went out of the house, sat beside the sea, and great crowds gathered about him. So dito halo yung kanyang mga tinuturuan. Merong mga naniniwala sa kanya, merong mga hindi naniniwala sa kanya. And the whole crowd stood on the beach, and he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow. As he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on the rocky ground where they did not have much soil, and immediately they sprang up since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears, let him hear. Pagdating sa verse 18 to 23, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya kung anong ibig sabihin ng mga ito. The seed is the word of God, while the soil represents the heart of man. Ito yung iba't ibang klase ng puso ng tao sa tuwing nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang unang klase ng puso ay tinatawag nating the hardened heart. Yung isang puso na sarado. Ito yung sabi ng Bible in verse 19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Yung path na sinasabi dito ay isang klase ng lupa na nilalakaran ng mga tao, matigas. Hindi bumabaon ang buto sa lugar na ito. Dahil doon kinukuha na lang ng ibon ang mga buto at ito ay hindi bumabaon sa kahit anong soil. Ito din daw ang litrato ng puso ng isang tao na sarado sa salita ng Panginoon. The hardened heart. The second heart is what we call the shallow heart. Isang mababaw na puso. Sabi ng Bible, as for what was sown on the rocky ground, this is the one who hears the word and immediately receives it with joy. Verse 21, he has no root in himself, but endures for a while, and when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. Ito naman yung klase ng puso na masaya niyang tinanggap yung salita ng Panginoon, full of joy, full of emotion, walang lalim, walang depth, dahil napakaraming bato. This is the shallow heart. Yung pangatlong klase ng puso is what we call the crowded heart. The Bible says in verse 22, as for what was sown among thorns, this is the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Ito naman yung klase ng puso na tinanggap yung salita ng Panginoon, pero masyadong naging busy sa kakahabol sa maraming bagay sa buhay. Dito sa mundo na to, chasing many things na nakalimutan na ang Panginoon. Ito yung tinatawag natin the crowded heart or the soil with many thorns. Ang dami masyadong pinagkakabisihan
na nakalimutan na ang Panginoon. Yung pang-apat na klase ng puso is what we call the receptive heart or the good soil. Ito yung sabi ng Bible, "As for what was sown on good soil, this is the one who hears the word, understands it, he indeed bears fruit and yields in one case 100-fold, in another 60, and in another 30. Ito yung mga seeds na pagkabaon sa lupa na ito, tumubo at hindi lang basta tumubo at nag-grow, ito ay nag-produce ng fruit and harvest. Ito din ang gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Not just to grow, not just to transform, but to produce fruit and to have a harvest. Makita sa atin ng Panginoon at makapag-akay tayo ng mga tao sa Panginoon. It was the same message na sinabi sa Psalm chapter 1 na yung mga taong nagde-delight sa salita ng Diyos day and night will be like a tree planted by the rivers of water, which produces its fruit in its season, whose leaf does not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. When you have a good soil, when your heart is receptive sa salita ng Panginoon, you will bear fruit and it will create a big harvest. Ano yung matututunan natin mula dito? Number 1, a heart that hears God pays attention intentionally. Ito yung problema nung una tsaka pangalawang puso. Saradong puso at yung isa naman hindi nagkaroon ng lalim. Narinig lang, sumaya lang sila, umiyak ng kaunti, pero hindi talaga tumatak sa puso ng tao. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kailangan mong namnamin, kailangan mong i-meditate, kailangan mong pagbulay-bulayan, at kailangan mong i-apply. At syempre, kailangan mong ibahagi. Kapag ginawa mong ganito ang pattern ng salita ng Panginoon sa buhay mo, you are paying attention to the Word of God intentionally. Pangalawang bagay, a heart that hears God protects its priorities. Ito yung problema ng pangatlong puso. Masyadong maraming distraction. Masyado siyang maraming gustong habulin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kailangan maintindihan mo kung ano talaga yung tunay na mahalaga. Ang isang tao na nakatagpo ng buhay sa Panginoon, ito ay worth more than gold, more than treasure, and His Word will really change your life kapag ito'y bumaon ng tuluyan sa iyong puso. So you must know kung ano dapat yung i-prioritize mo, lalo na pagdating sa salita ng Panginoon. Hindi ka lang basta nagdilingkod, dapat sinasa puso at sinasa buhay mo ang salita ng Diyos. Kamusta ang prayer time mo? Kamusta ang devotional time mo? Kamusta ang Bible study mo? Ang personal reading of the Word of God sa buhay mo. Pangatlo, a heart that hears God is willing to obey. Ang sabi ng Bible, kung naririnig mo lang ang salita ng Diyos at hindi mo naman ito sinusunod, para mo lang niloloko ang sarili mo. Para kang isang tao na humarap sa salamin, pagkatalikod niya, nakalimutan niya na kung anong itsura niya. The Bible says that obedience is better than sacrifice. When we obey the Word of God, transformation will happen in our lives. Sobrang mahal tayo ng Diyos na yung litrato ng paghahasik ng buto ay isang litrato ng generous love ng Panginoon na bawat isa sa atin nais niya na makarinig tayo ng salita ng Panginoon. But the question is, paano ka mag-respond? Anong klaseng puso ang meron ka ngayon? Is it a hardened heart? Is it a shallow heart? Is it a crowded heart? Or is it a receptive heart? Whether you are a Christian or you are not yet a believer of Christ, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon at naririnig mo ang mga salita na ito, buksan mo ang puso mo, pakinggan mo si Kristo, pakinggan mo ang kanyang salita dahil meron siyang nais sabihin sa iyo at nais ng Diyos na iligtas ka at baguhin ang buhay mo. Handa mo ba na pagkatiwalaan at sundin ang kanyang salita? God bless po sa inyong lahat and may this lesson be a big blessing and challenge to all of you. Please subscribe to our channel. Ingat po ang lahat.